Hindi lang Pilipinas ang may record ng may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. Pwede pa nating makamit ang isang world record. Pinakamaraming pinagsama-samang angels na susubukang babasagin ang bayan ng San Rafael sa Bulacan sa linggong ito. Ang mga napadaan nitong Sabado sa San Rafael, Bulacan. Daming angels! Tsak na patanong. Ale, nasa langit na ba ako? Ang mga nakakasalubong kasi nila, mga nakaputi, may halo at pakpak. Angel yarn? Ang mga taga San Rafael, Bulacan kasi tatangkaing masungkit ang Guinness World Record para sa largest gathering of people dressed as angels. Balak i-elbow ng mga angel na ito ang current record holder, ang Winnipeg, Canada, na nakapagtala ng 1,275 na naka-angel costume taong 2015. Para higit na makilala yung Angel Festival, maabot to minsan ng mga nasa 900 to 1,000 plus na kabataan dressed in angels. We planned na isali ito sa Guinness this year. Ang inaasahang lalahok sa kanilang Guinness attempt, nasa 2,000 tao. Kayang-kaya po ng bayan ng San Rafael na mabit po ang record at makuha po ang corona. Viva! Viva! San Rafael! Tanong, magbilang anghel kaya sila at makapagtala ng new world record? Pero sa araw mismo ng event, ang ilang dumalo, nag-back out. Kaya kinulang sila sa bilang ng mga kalahok. Naturalmente ang mga organizer, panic mode. Ang tanong, magtagumpay pa kaya sila sa kanilang Guinness World attempt? The record to beat for this title is 1,275. Ayon sa panuntunan ng Guinness, para maisama sa opisyal na bilang ang isang kalahok, kinakailangang suot niya ang angel costume na inaprubahan mismo ng pamunuan ng Guinness. Puting robe ito na may halo at pakpak. Dapat may hawak din silang props na kandila. For the duration of 1 minute, they have to keep on wearing those costumes and holding those candles. If there's more than 10% of disqualifications, the record itself will be disqualified as well. At ang nakatoka sa pagtahi ng itinatayang 2,000 mga costume, si Johnny. Mula umaga hanggang gabi, tinatahi namin to kasi talagang puspusan na aming pananahe para mayari agad at matapos itong mga costume. Para mas mabilis daw na matapos ang bawat angel costume, si Johnny meron ding angels. Meron ako kasama na nananahi sa umaga, meron din sa gabi. Iba yung nag-edging, iba yung naglalagay ng ribbon, iba yung maglalagay ng garter, iba yung gagawa ng pakpak. Para masiguro namang kasya ang costume sa lahat na magsusuot. Ito yung pinakadamit, pinaka-susuot nila dito sa balikat. Ang ginawa nilang disenyo, one size fits all. Tapos, tatalian lang nila sa belt. Tapos, ito yung halo. Tapos, ito yung pakpak. Gawa po saan yun? Insulation foam. Tapos, nag-add lang sila ng candle na hahawakan. Na-recommend ko po na dipatong lang yung costume kasi hindi po namin alam kung sino yung participants that day. Upang mahabol ang costume sa event, isang buwan daw na hindi tumanggap ng kliyente sa kanyang shop si Johnny, kahit pa mawalan siya ng kita. Tinanggap ko talaga agad na ako yung manahe. May pressure pero masaya, tapos excited. Ang pagtatahi kasi ng costume, paraan ni Johnny na pasalamatan daw ang patron ng kanilang bayan, si San Rafael Arcangel. Ito raw kasi ang naging daan para gumaling siya sa kanyang sakit. 8 years ago, nagising na lang akong bigla na hindi na ako makatayo. Sinugod ako sa ospital. Kinagabihan, nagdasal ako. Mahal na patron San Rafael, sana po huwag niyo pahintulutan na kung ano man yung maging malubha o ano man yung sakit ko. Kinabukasan, pagising ko, sinubukan kong tumayo. Nakatayo ako. Wala na. Hindi na siya umulit hanggang ngayon. Lalo lumalim yung aking pananampalataya. Napakahalaga ni San Rafael para sa mga taga rito dahil siya nga nagpapagaling. Pinaniniwala nilang siya nagbibigay ng magandang ani sa kanila sa bukirin at sa kailugan. Taong 2002 pa, simulang nakaugalian ng mga taga rito na magbihis anghel tuwing kanilang Angel Festival.
Sinimulan po ang Angel Festival 23 years ago sa layunin po na mas mapalalim po ang pananampalataya ng mga San Rafaelenyo. Hindi lang po para magsaya, kundi upang magpasalamat po. Kaya po kapag po fiesta ay bumababa po ang mga anghel sa lupa para magsayaw upang magpasalamat sa lahat ng napakaraming biyaya. At ilang araw bago ang pista, ang grupo ng mga kabataang ito mula Barangay Diliman 1 naghahanda na. Higher! 5, 6. Ito pong suot namin is ginamit lang po namin recently sa last Angel Festival po ng San Rafael. 2. That's all. Every morning, nagpa-practice po kami ng mga blockings po namin. Ito po yung first time po na nasasabak po kami sa Guinness World Record. Sana po makuha po namin. Ang naatasang mag-choreograph sa event si Joseph na dating tagapandi sa Bulacan. Kalaunan, lumipat siya sa San Rafael para makapagturo ng sayaw. Ako po ay nagsimula noong taong 2013. Simula po sa bahay ng Pandi, 2 oras ko pong minumotor pa itong San Rafael para makapagturo po ng Angel Festival. Sa nakalipas na mga taon, mas nakilala raw ni Joseph si San Rafael Arcangel hanggang naging deboto na siya nito. Malaki po yung pagbabago sa buhay po namin noon. Yung nanay ko po kasi, namamasukan po siyang mananahi. Pero simula po nung lumipat po ako, nagkaroon na po kami yung sarili po naming tahian. Parang yung pagkakapadpad ko po sa bayang to, hindi ko po inaasahan din. Kasi mas mahirap po yung buhay dati. Pero dito parang nagkaroon po ng break po. Dahil sa gabay raw ni San Rafael, lumago ang kanilang gown at costume rental business. Kaya si Joseph nakapagpundar ng mga sasakyan, sariling shop at bahay. Ang laki po ng pagmamahal at pagbabago ng buhay namin dahil po kay San Rafael. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa patron, ipinatatu pa ni Joseph ang pakpak ni San Rafael sa kanyang bisig. Every time po na parang feeling ko wala na. Halimbawa na po nagko-contest kami, parang lagi pong nandun si San Rafael, hindi po niya pinapabayaan yung hiling. Pero maging sulit naman kaya ang lahat ng pagod at paghahanda ng mga tiga San Rafael para masungkit ang Guinness World Record na may pinakamaraming naka-angel costume sa isang pagtitipon? 2 oras bago ang event kahapon, isa-isa nang nagdatingan ng mga kalahok na ang ilan sakay pa ng truck. May mga bata at senior citizens na tiniis ang init at mahabang pila papasok ng gym. Para lang sa iisa nilang layunin, ang masungkit ang target nilang world record. Kinakabahan na parang excited, sasali sa Guinness World Record. Kakayanin pa naman. Pipili namin na makuha yung record na tinatarget namin. Pero bahagyang nagkaproblema. Ang makukuha niyo pong uniform o susuot na suotan. Ang ilan kasi sa mga kalahok hindi sumunod sa tamang dress code. Puting t-shirt na round neck and black pants and then closed shoes. Kapalit po kami ng black pants po para po makasali pa rin po kami. Kaya ang iba umuwi muna para magpalit habang ang iba, ayun, tuluyan ang nag-back out. Pasado 4:00 nakatakdang simulan ang world attempt. Pero ang mga organizer, hindi pa rin nagpapapasok. Kinulang kasi ang mga kalahok, kaya panic mode sila. May mga lalapit na po kayo nakilala. Bihisan nyo na! Mabuti na lang at may mga humabol pa. As of 4 p.m. po, meron na po tayong 1,700. Meron pa pong ilan na parating para humabol. Nalagpasan man nila ang 1,275 angels sa kasalukuyang record holder na Canada. Mapasa naman kaya sila sa itinakdang mga kwalifikasyon. Pasado 5:00 na nang formal na simula ng programa. Maya-maya pa, dumating ang mga kinatawan ng Guinness. Sa bawat 50 kalahok, may nakatalagang isang steward o tagabantay. Siya ang pinaka-leader para lang mas ma-organize mabuti yung sa pila, especially. Hanggang sa ang mga kalahok in character na bilang mga anghel. At matapos ang masusing deliberasyon, 3, 2, 1, go!
kapigil hiningang announcement. Ang mga kalahok abot langit ang tuwa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po sa ganito po pagkakataon ay nakasama rin po ako. Sobrang nakakaiyak po yung nararamdaman namin dahil kanina akala namin talaga hindi na kami aabot. Higit pa sa 2,000 yung dumating na tao para makuha ang award na ito. Niniwala po kami na sa pamamagitan po ng award na ito, mas lalalim pa po ang pananampalataya, hindi lang po ng mga San Rafaelenyo, kundi ng lahat ng tao sa mundo. Bilang parish priest, siyempre ako'y natutuwa at ito ay papahalagahan ng mga tao. Ang aming patron is San Rafael, kaya itong Guinness Book of Record na ito ay maging daan ng pagkakakilala at pagpapahayag tungkol sa mga mensahe din ni San Rafael Arcangel. Ang mga anghel itinalaga ng langit para bantayan at protektahan tayo dito sa lupa upang mamagitan din sa atin at sa Panginoon. At sa panahon ngayon, hindi na lang palakasan ng guardian angel, ha? Paramihan na rin! Happy 20th anniversary mga kapuso! Para sa iba pang mga kwentong KMJS, i-follow lang ang KMJS Facebook fanpage at ang GMA Public Affairs Facebook account. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Thank you for watching mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.